Puwersa ng Lebanon at puwersa ng Israel magtutulungan upang tuluyan ng madisarmahan ang militanteng grupo na nasa Lebanon na sinusuportahan ng Iran na tinatawag na Hezbollah. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong na niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 30, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo mga kaibigan sa Middle East. Ito ay sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng Lebanon. Makikita sa mapang ito na ang Israel at Lebanon ay magkatabi lamang. Mga bansa na kahit na sa banal na aklat ay binabanggit. Mga bansang merong malalim na kasaysayan. Hindi maikakaila na alam ng buong mundo na merong kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng dalawang bansang ito. Maraming mga dahilan. Isa riyan ay ang kanilang kultura at relihiyon. Merong mga nagsasabi ang gulo sa pagitan ng Israel at ng Lebanon ito ay dahil sa teritoryo. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan na maraming dahilan hindi lang teritoryo kundi maging ang kanilang paniwala. Sa Lebanon, merong militanteng grupo na sinusuportahan ng Iran. Ito ang tinatawag na Hezbollah. Ang kanilang layunin ay atakihin, sirain, i-wipe out ang mga Hudyo sa balat ng mundo. Hindi rin maikakaila na ang Hezbollah ay naging kahati ng gobyerno ng Lebanon. Hindi mayaman ang bansang Lebanon dahil marami sa kita ng kanilang bansa ay napupunta sa mga militanteng grupo. Kaya ayaw mang sabihin direkta ng Lebanon na gusto nila na mapaalis ang Hezbollah sa kanilang bansa. Masaya sila sa mga ginagawang malakihang pag-atake ng Israel upang tuluyan ng mawala o madisarmahan ang militanteng grupong ito. Matagal na panahon na walang presidente ang Lebanon. Hanggang sa mailuklok si President Donald Trump sa pangalawang pagkakataon bilang Pangulo ng United States of America at itinalaga niya ang isang taong nagngangalang Joseph Aoun. Siya ngayon ang naging presidente ng Lebanon, alyado ng Amerika. Kaya hati rin ang bansang Lebanon sapagkat alyado ng gobyerno ng Lebanon ang United States of America, alyado naman ng Iran ang isang malaking grupo na tinatawag na Hezbollah. Kaya hati ang Lebanon. Ngayon, maraming mga nasawi sa Lebanon. Maraming mga infrastructures ang nawasak dahil sa mga ginawang malalaking airstrike ng Israel. Walang ginagawa ang puwersa ng Lebanon marahil ito ay dahil sa kanilang takot o baka hindi nila kaya ang puwersa ng Hezbollah sapagkat ito ay suportado nga ng Iran. Pero mga kaibigan, sa pagkakataong ito, sa pagpupursigi ni Benjamin Netanyahu na mapaalis ang Hezbollah sa Lebanon, maging ang United States of America hinihimok si Joseph Aoun na disarmahan ang Hezbollah. Naglabas na ng pahayag ang presidente ng Lebanon at sinabi nito nitong nakaraang Lunes lamang na ang kanilang bansa ay nagbabalak ng mag-deploy ng maraming puwersa sa border ng Israel at ng kanilang bansa at ang pakay upang tuluyan ng disarmahan ang Hezbollah ng Lebanon. Sa madaling sabi, makikipagtulungan ang puwersa ng Lebanon sa puwersa ng Israel. Ano ang nag-udyok sa presidente ng Lebanon kung bakit gagawa na ito ng aksyon? Mayroong dalawang bagay na nakikita ang eksperto dito. Una mga kaibigan, marahil ay nakikita na ng presidente ng Lebanon na ang Hezbollah ay pahina ng pahina dahil marami ng wasak na gusali na kinokontrol ng Hezbollah. Marami na rin sa kanilang mga rocket launchers ang wasak, maging ang kanilang mga missile storage ay wasak. Papalit-palit na rin ang kanilang pamunuan
sapagat tinatarget ito ng puwersa ng Israel. Kaya hindi maikakaila na kitang-kita ng presidente ng Lebanon na humihina na ang puwersa ng Hezbollah. Kaya naglakas ito ng loob na tumulong sa Israel upang tuluyan ng maalis ang militanteng grupo sa kanilang bansa. Pangalawang bagay, nais na ng Lebanon na umangat ang kanilang ekonomiya. Pero hindi ito madali. Mahirap ito hanggang meron pang kahati sa income ng kanilang gobyerno. At hanggang hindi maalis ang Hezbollah sa kanilang bansa ay hindi kailanman aangat ang bansang Lebanon. Marahil ito ang mga dahilan kung bakit naglakas ng loob ang presidente ng Lebanon na makipagtulungan sa Israel. Binigyang diin din ng Defense Minister ng Israel na si Israel Katz na siya ring nagbigay ng lakas ng loob kay Joseph Aoun sapagkat sinabi ni Israel Katz na walang ibang pakay ang Israel sa kanilang pag-atake sa Lebanon. Wala silang balak na kunin ang lupain ng Lebanon kundi ang kanilang pakay ay upang disarmahan lamang ang Hezbollah. Ayon kay Israel Katz, hindi nila aalisin ang kanilang puwersa na malapit sa borders ng Lebanon at Israel kahit na merong kasunduan ang United States of America at Iran na huwag nang atakihin ang Lebanon. Pero nagsasagawa pa rin ng pag-atake ang Israel sa Hezbollah sapagat nagpapakita rin ng dahilan ang Hezbollah upang sila ay atakihin. Ang larawan na inyong nakikita ay larawan ni Mujtaba Khamenei, bagong supreme leader ng Iran at ng kanyang ama na si Ayatollah Ali Khamenei. Yan mga kaibigan ay nakapaskil sa mga kalsada ng Lebanon. Pero sa utos ni Joseph Aoun, pinagtatanggal ito. Ito ay isang maliwanag na mensahe na ayaw na ng Lebanon ng pamumuno o pangingialam ng Iran sa kanilang bansa. At ang pagtanggal ng Lebanon sa mga larawang ito, isang maliwanag na mensahe din para sa Hezbollah ng Lebanon na ayaw na nila sa Hezbollah. Minsan na ring binatikos ni Joseph Aoun ang Hezbollah kasi noong February 28, 2026, petsa na kung saan nagsagawa ng joint strike ang Israel at Amerika sa Iran, ilang oras lamang ang nakalipas, nagsagawa ng pag-atake ang Hezbollah sa Israel. Galit na galit noon ang gobyerno ng Lebanon sapagkat ayon kay Joseph Aoun ay inilalagay lamang ng Hezbollah sa matinding pagkawasak ang Lebanon dahil alam ni Joseph Aoun na hindi mananahimik ang Israel. At ayan na nga, ilang oras lamang ang nakalipas matapos isagawa ng Hezbollah ang kanilang pag-atake, umatake na ang puwersa ng IDF at hanggang ngayon nagsasagawa pa ng pag-atake ang Israel. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Posible ba na magkaisa ang Israel at ang Lebanon? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe sa lahat ng aking mga kababayan na nasa Lebanon at nasa Israel. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.